Nasusunog ngayon ang Senado ha. Hindi literal na nasusunog ha. Napapahiya ika nga ka-coffee. Itong Senado, si Zubiri, itong sina Amy Marcos at ilang miyembro pa ka-coffee ng Senado and even Duterte kasi nagtamang hinala kasi sila dito sa umingay na People's Initiative na o not specifically People's Initiative yung pagbabago sa ating saligang batas na tamang hinala sila dyan. Kaya ngayon parang tinatawanan na lang tuloy sila. Kasi ngayon, tumitindi kasi yung alitan ng House of Representatives at ng Senado. Kasi ang House, suportado nila yung panawagan na we have to change the Constitution. Baguhin natin ang Constitution. Malinaw yan, solid ang House dyan. Ang Senado, ayaw nila Ayaw nilang baguhin ang Constitution. Pero si Pangulong Bongbong Marcos gusto niyang baguhin. At suportado siya dito ni Romualdez. Ibig sabihin, kung si Romualdez sumusuporta sa kanya, suportado siya ng House of Representatives, suportado siya ng mga mambabatas. And then, ang argumento ng House of Representatives, gusto nila makipag-usap. Makipag-usap dito sa Senado. Pero dinided ba sila kasi minamaliit sila Yan ang kanilang paniniwala Ang tingin kasi ng mga senador, mas mataas sila sa mga representatives, no? Sa mga congressman, congresswoman, mga party list, tingin na sila doon mas mataas sila. Where in fact, no, pantay sila bantay sila ang Kongreso, no, upper house and lower house, pantay sana sila. Kasi check and balance yung purpose niyan. So, nag-ingay ng matindi. Di ba? Yung mga confusions, kung anong issue ang nangyari, may mga negative remarks na nagawa ang Senado, at until now, ganoon pa rin, ayaw pa rin tumigil, ganoon din ang House of Representatives. Ang kampo ni Duterte, kung anong sinabi, dahil sa People's Initiative daw, magkakagulo at matatanggal po ang presidente natin. Itataboy nila ka-coffee o palalayasin nila dyan sa Malacanang tulad ng ginawa nila sa tatay, no? Si Marcos Sr. Ngayon, napapahiya sila. Dahil, ang gusto lang naman talagang baguhin ni PBBM, sa speeches ni PBBM, malinaw yung mga restrictions lang sa ekonomiya, mga economic provisions lang ang babaguhin and not any from the political provisions ang babaguhin dyan. Ito mga restrictions lang kung bakit supposedly kasi dito mag-i-invest sa Pilipinas, pero because of these provisions, hindi basta nakakapasok ang mga investors. Pumupunta sa kapitbahay natin sa Southeast Asia, no? Punta ng Indonesia, punta ng Vietnam, punta ng Singapore, o kung saan man. Sayang, di ba? Hindi tayo uunlad kasi kailangan natin magdumami ang negosyo dito sa Pilipinas para umunlad ang Pilipinas. Yun yung purpose niyan. Anyway, nasusunog sila dito, napapahiya sila dito kasi from the very beginning, ang gusto naman talagang baguhin ay economic provisions. Same thing doon sa gusto ni PBBM. Yan din ang gusto ni Romualdez. Pero syempre nga, nagtamang hinala sila dyan na magiging prime minister daw si Romualdez. Yan ang kanilang ang kanilang paniniwala no. Hindi pwede mag-push through itong People's Initiative dahil magiging prime minister si Romualdez. Kaya sige, gawa sila ng ingay, issue hangga't di na nila nagawa yung trabaho nila. And ngayon, nasusunog sila dito dahil sabi nga ni Romualdez, economic charter reform lang naman ang sinusulong dito. Walang political. Na noon pa nilang sinasabi. Kaso ayaw sila paniwalaan dahil tamang hinala nga Speaker Ferdinand Martin Romualdez welcomed President Ferdinand Marcos' statement on Thursday, which underscores the urgent need to amend the restrictive economic provisions of the Constitution. Urgent need, may timeline dapat ito. At ang Senado, nangako sila na gagawin nila agad ito. Pero ngayon, ang pinupunto naman ng Senado, actually, sa laban na ito, mas kumakampi ako sa mga House of Representatives sa lower house. Sa totoo lang, honest opinion ko ito kakopya. Mas kumakampi ako dito sa House of Representatives kasi una, minamatay ito ng mga senador. At medyo mabagal talaga ang mga senador. Kasi totoo yan, may numbers tayo dyan, hindi pwede magsinungaling yan May mga priority bills tayo. Ang House of Representatives tapos na. Napag-usapan na nila lahat. Ang Senado wala pa. May backlog. Hindi matapos-tapos. So ito, may promise na. May usapan na sila. Nandoon si Zubiri, nandoon si Romualdez at si PBBM. Nag-usap sila na gagawa ang magdi-debate o mag-uusap dito ay ang Senado and then i-adapt na lang yan ng House of Representatives para mabilis. And then, binigyan ng timeline. Sabi nga, March, di ba? Maayos na yan. Pero ngayon, nakusog na naman October. I-urgent nga ito Kailangan natin na ayusin ito Dahil maraming nasasayang, yung oras nasasayang. Parang negosyante ka lang, di ba? Kung investors ka, sobrang time of an essence. Importante. Huwag mo sayangin ang oras. Pero anyway, ang sinasabi kasi ng House of Representatives, mabagal kasi itong Senado. And I think totoo kung ikukumpara mo sa House of Representatives. The President made it clear that these provisions hinder the entry of foreign investments and the potential for faster and inclusive economic growth, which in turn could translate into a better life for every Filipino. Exactly. Walang question dyan. Totoo yan. Pero may mga limitations
Hindi lahat ng gugustuhin ng mga foreign investors makukuha nila. May mga limitations tayo dyan. Hindi sila pwede magbayari ng mga media organizations, hindi sila pwede mag-ari ng mga lupain, etc. May mga restrictions din. We are happy that he also took note of our consistent advocacy in the House of Representatives. Yan naman daw talaga yung advocacy ni Romualdez. Hindi ba nagbago yan? Consistent advocacy yan. For changing those restrictive provisions for more than 3 decades since the 8th Congress or since 36 to 37 years ago. Pero hindi nag-prosper yan, hindi nag-develop. Kasi political will ito, Ka-Coffee. Ang pagbabago ng konstitusyon, political will ang kinakailangan mo dyan. No? Kasi kung ikaw lang putyo-putyo na magsusulong at hindi ka suportado, hindi ka magsasucceed dyan. Romualdez also lauded the pronouncement of Marcos that his support is in amending the Constitution is limited to economic matters only, nothing more. Yan, para matigil na. Economic provisions lang talaga. Tama na yung tamang hinala na babaguhin ng political provisions, magiging House Speaker si Romualdez at may extend si Pangulong Bongbong Marcos kung ano-anong tamang hinala, etc. etc. At the risk of being makulit, we have been saying that we do not advocate any political amendment, sabi ni Romualdez. Yan, sunog sila dyan. President was the guest of honor and speaker at the Constitution Day hosted by the Philippine Constitution Association or PhilConSA and the Manila Overseas Press Club na naganap po dyan sa Shangri-La Hotel, dyan po sa lungsod ng Makati noong isang araw. Sapot na, tapos na Ka-Coffee, tone down na, settled na itong usapin na to, time na para magtrabaho. Tama nga yung sinasabi ng House of Representatives dito, magtrabaho na tayo. Tama na itong bangayan. Actually, hindi pa rin kasi tumitigil eh. Ang mali kasi, nagiging reactive ang bawat isa. Di ba? Sasalita si congressman, sasalita si senador. Di ba? Parang mga bata-bata dyan. Okay lang kung healthy debate eh. Ang problema, hindi eh. Di ba? Wala nang nagagawa, wala nang natatapos. Ang problema din kasi, ang tingin kasi ng Senado, mas mataas talaga sila dito sa mga congressman natin. Pero kung tinitingnan mo yung structure, pantay talaga yan. Congress, dalawa. Di ba? House of Representatives at ang Senado. Kaya nga ang sahod ng congressman at ng senador, magkasing laki kasi pantay sila ng obligasyon. Pareha sila ng tungkulin, di ba? Gumawa ng mga batas. Ang sahod din ng House Speaker at ng Senate President, iisa din. Pantay kasi sila. Ang problema kasi ang tingin ng senador, mas mataas sila sa baba. No? Parang gano'n ang nagiging structure. Gano'n siguro ang gusto nilang structure. O gano'n yung nakikita nilang structure. Syempre, masasaktan ng mga mambabatas sa lower house, sa House of Representatives. Kasi parang minamata sila, di ba? Nagtatrabaho din naman sila. Yun nga parang ang sinasabi nila, sino kayo para mangmatay? Kayo nga itong babagal. Anyway, palitan pa sila dyan ng mga issue Ka-Coffee, pero kawawa tayo dito. Pero sana ma-settle na lang itong Ka-Coffee, itong usapin na ito. Sana ma-address na rin ito and sana suportahan din ang kagustuhan ng ating presidente na we have to change the economic provisions. And sana si House of Representatives maging totoo siya sa kanyang commitment sa presidente na sila pag-uusapan nila itong economic provisions and the House will adopt, di ba, kung ano yung ipapasa nila dito sa mga resolusyon na ito. At pag masyadong tamad, di ba? Laki ng sahod kailangan magtrabaho din sila dyan. Anyway, sige. Ako magpapaalam sa inyo Ka-Coffee, kay Lydia Aguilar. Tulog lang talaga sila dahil nagbibitaw sila ng salita kay Kong Zaldico. Nasasalain na nila ng husto ang mga senador na lalapit sa mga Kong para i-indulge sa mga constituents sila. Correct. Lydia Aguilar, mag-election na. Yeah, tama Ka-Coffee. Salain talaga nila kasi mag-election. Kailangan ng tulong nito mga senador Lalapit yan sa ground lalapit sa mga mambabatas yan. Tama yan. The great leader, PFEM. Gandang hapon Ka-Coffee, kahit si Amy Dutae, pabor, iwalay ang Mindanao. Ano na nangyari kay Amy? Kailangan na talaga na hindi iboto yan sa 2025 para matuto. Pwede, no? Ay, Tisha Almeron, happy viewing po sa inyo. At kay Belinda Quemado, sana magtrabaho ang mga senador para umunlad na ang Pinas. Puro sila chismis. Luis Reyes, happy viewing po sa inyo. Nandiyan dyan sa Facebook kay Ricardo Babatuan at kay Kabibi ang Vlog. O, yun na lang. Sige, edit Dumido, no? Kabibi ang Vlog na lang. Melvin Abuela, happy viewing po sa inyo.
At sa lahat po na nakatutok sa atin sa Facebook, YouTube, happy viewing po sa inyo. Baka nasa Facebook po kayo at di pa kayo nakafollow sa ating Facebook page, pasuyin na lang po, click na lang po ng follow. At kung kayo naman ay nasa YouTube, click na lang po ng subscribe. Alright, sige. Ako yung magpapaalam na sa inyo, ka-coffee. Magandang araw po sa pagtutok sa atin. Hopefully, magkita-kita ulit tayo mamaya alas 10 ng gabi, no? Live stream natin alas 10 po ng gabi. Ngayong Sabado lang. Marami lang tayong time kaya nakapag-live stream tayo. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Bye-bye.